Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Maria. Taong 1986. Baryo Bato. Akala ng lahat, hindi na may babalik sa buhay si Maria. Nang mga panahong yon ay hindi pa uso ang doktoro kumadrona para sa pagpapaanak. Halos lahat ng kababaihan sa baryo, sa bahay lamang nanganganak. Wala itong mga espesyal na gamit bukod sa mga kamay, lampin at kahoy ng bayabas na siyang pinapakagat sa mga babaeng hindi kayang umiri at maingay. Domo, malapit na ang kabuanan ko. Niwala man lang tayong naipon para sa pangbayad sa kumadrona. Maging idadamit sa bata, wala din tayo. Ano ba naman? Kahit sentimos lang araw-araw, mabigyan mo man lang ako ng unti-unti. Magagamit ko yun para sa bata. Wika ng ina ni Maria, natawagin na lang natin sa pangalang Rowena. Sentimo, pambili nga ng tuba wala tayo eh. Sentimo pa kaya? Pumunta ka ng pagilingan. Maganda ang ginagamit nilang sako doon. Yung iba nga yun lang din ang ginagamit. Laba mo na lang. Saka hindi ba kailangan ng sanggol ng mga damit? Maliit pa yan eh. Tugon ng ama na tawagin na lang natin sa pangalang Domo. Talaga namang uunahin mo pa ang pag-inom mo kaysa dito sa magiging anak natin. Kulang na lang pagdamutan mo ng buhay eh. Diyos ko naman, Domo. Hindi mo na lang sana ako binuntis. Kung ganito lang din naman yung mangyayari. Wika ni Nanay Rowena. Paiyak-iyak ka pa dyan ah. Maglaba ka nga doon. Langyang buhay to. Wala nang ang pera. Paiyak-iyak pa tong babaeng to. Huwag kang mag-alala. Tao din naman yan paglabas niya. At titigas ang buto. Ano pang pinoproblema mo? Napakadaming trabaho. Kung ano-ano yung iniisip mo. Tugon ni Tatay Domo. Tumalikod si Nanay Rowena na masama ang loob sa asawa. Bit-bit ang batya na may lamang labahan niya. Pumunta ito sa malapit na katmuon at sa labahan niya binuhos ang lahat ng sama ng loob sa asawa. Habang pinapalo ang labahan, nagbibigkas ito ng mga kataga. Sa sobrang galit ay nabigkas niya na sana hindi na lang lumabas ang bata. Paulit-ulit niya itong binibigkas. Kaunting description lamang sa lugar. Ang katmuon ay isang lugar kung saan usap-usapan ng mga nakasaksi na pinapaliguan ng mga engkanto. Napakagandang sapa. Madaming naglalakihang bato at ang tubig ay nagmumula pa sa itaas ng bundok na dumadaloy pa ibaba. Ang lugar din ay napapalibutan ng mga malalaking punong kahoy. Balik tayo sa kwento. Hapon na nang matapos ang paglalaba ni Nanay Rowena. Dahil sa sama ng loob sa asawa, minabuti na lamang magliwaliw pa sa sapa. Nanguha pa ito ng mga prutas na matatagpuan sa lugar habang hinihintay ang pagtuyo ng labahan. Wala namang tao sa lugar at tanging huni lamang ng ibon ang maririnig. Sanay naman din siya dahil bata pa lamang. Sa sapa na sila naglalaba ng mga maruruming damit. Ni hindi sumagi sa utak niya na umuwi. Habang nangunguha ng bayabas ay meron siyang nakita na kakaibang ibon na kung tawagin sa Bisaya ay toktor. Tinignan niya ito habang hawak ang lumalaking tiyan. Nagtataka na kahit anong bugaw niya, hindi umaalis ang ibon bagkus naglakad pa ito palapit sa kanya. Minuto lamang ang nakalipas nang maramdaman niya na biglang gumalaw ang anak. Kaya naisip niyang gutom na ito dahil hindi pa siya kumakain ng tanghalian. Akmang kukunin na sana ang sampay na damit. Ngunit biglang dumapo ang ibong toktor sa bato, katabi ng mga nilabhang damit.
Binaliwala na lamang ito ni Nanay Rowena. Nagligpit na ng mga gamit. Nakauwi naman siya ng maayos na tila walang nangyari. Mula ng araw na yon, araw-araw nang dumadalaw ang ibon sa tahanan. Hindi man niya ito nakikita. Ngunit naririnig niya pa rin ang tuktor lalo pa sa tuwing sasapit ang gabi. Makalipas ang ilang buwan, mas naging palagian ang pagpaparamdam ng ibon. Dahil maging umaga ay naririnig niya na ito. Domo, naririnig mo ba yon? Halos gabi-gabi parang nasa bintana lang. Siya nga pala, nakakuha na ako ng mga sako na gagawing lampin. Yung iba, gagawin ko na lang damit ng bata. Marami namang binigay ang bantay ng gilingan kanina eh. Wika ni Nanay Rowena. Di mabuti. O hindi ka na mapapagastos. Saka sayang ang pera, Rowena. Ipunin mo na lang yan. Nang maging galon ng tuba. Umaakit na yung presyo eh. Tugon ni Tatay Domo. At bakit naman tayo napunta sa tuba? Aray, sumasakit na naman yung tiyan ko. Domo, tulungan mo ko. Wika ni Nanay Rowena na namimilipit sa sakit ng mga sandaling yun. Oh, di ba hindi mo pa kabanan? Nako, huwag kang mag-inarte dyan ha. Sa susunod na buwan ka... Hindi na naituloy ni Tatay Domo ang sasabihin. Nang makita ang mukha ni Nanay Rowena, tila bumagal ang pandinig niya at iniisip na tila hindi na ito ang asawa. Iniling pa ni Tatay Domo ang ulo nang maaninag na dumadaloy na ang dugo ng asawa sa sahig. Sa sobrang kaba, binuhat niya ang asawa at kahit malayo sa baryo, hindi na niya inalintana dahil sa nerbiyos at baka mapano ang asawa at anak. Mabuti na lamang, umaga pa ng mga oras na yon, hindi siya nahirapang humingi ng saklolo sa mga kabaryo na kagad namang umalalay sa kanila. Ilang sandali lang, naabot nila ang bahay ng kumadrona. Karga pa rin ang asawa habang inaalalayan ng 3 kabaryo na kagawad ng barangay. Na tiyempo namang nagbibinyag ng mga tanim na halaman ang matanda. Ano bang nangyayari? Diyos ko, dalian ninyo. Sige't ipasok mo na. Ipapag na mahaba at dyan mo siya ilagay. O Panginoon ko, kanina pa ba yan dinudugo? Sige na't hindi ko ito kayang mag-isa. Wala ang apo ko ngayong araw. Ikaw na muna ang aalalay sa akin, total asawa mo naman ito. O siya, magpainit ka muna ng tubig. Ako na ang bahalang umalalay sa asawa mo. Wika ng manggagamot na si Aling Kusing. Manang, kaya niyo po ba yan kasi kung hindi... Hindi na naituloy pa ni Tatay Domo ang sasabihin sa sobrang pag-aalala sa magina. Kung ihampas ko kaya sa'yo ang inuna ng anak mo, anong palagay mo sa akin, mahina? Sige na, bilisan mo yung pagpapainit. Lumalabas na yung ulo ng anak mo. Iha, Ipo ka mo at umiri ng todo ha. Hingang malalim lang. 1, 2. Tugon ni Mamang Kusing. Napasigaw ng malakas si Rowena at maya-maya lang. Lumabas naman ng maayos ang bata. Pero biglang natigil ang mundo ng lahat nang nakita ng kumadrona na hindi ito humihinga. Lahat ng paraan, ginawa nito para mapaiyak ang bata ngunit hindi yung gumagana. Minuto lamang ang nakalipas. Bitbit ng ama ang plangganang may maligamgam na tubig at nakitang nanlulumo ang matanda. Ganun pa man, hindi ito pinanghinaan ng loob. Bagkus itinaas niya ang higaan ng ina. Habang umiiyak na nakikita ang anak, kinuha niya ang sanggol at pinatong sa tiyan ng ina na ng mga oras na yon na hindi na magkamayaw dahil sa sobrang pag-aalala. Halos napapasigaw na ito.
Kumuha ng kamangyan ng matanda at nilagay sa bao na may nakalagay na baga. Hindi inaasahan ng lahat ang paghuni ng matanda na tila kagaya ng huni ng ibong doktor. Pinaikot niya ang usok sa buong tahanan at nagumpisang magawa ng ritual. Halos 1 oras ang tinagal nun. Ilang sandali lang, binuhat niya muli ang sanggol. Itinaas ito habang nagbibigkas ng kung anong dasal at sa hindi inaasahang pangyayari. Huminga ng malalim ang sanggol. Umiyak ng napakalakas. Dahil sa pagkagulat ng lahat, napaluhod si Tatay Domo at napahalik sa kumadrona. Sa sobrang galak, niyakap niya ang asawa at nangakong magbabago na ito. Isang bantay ng kalikasan ang gumabay sa anak ninyo. Isang pulang engkanto. Nandito sila para masaksihan ang paglabas ng batang pinili. Ingatan niyo ang batang ito. Siya ang magdadala ng swerte sa buhay niyo. Taglay niya ang tanda ng pulang engkanto. At kung ano man ang maging hatid nito, panahon lamang ang makakapagpasya. Pagsasalaysay ni Mamang Kusing. Sa paglipas ng panahon, tinupad ni Tatay Domo ang pinangakong magbabago para sa mag-ina. Hindi na ito umiinom bagkos. Naging masipag sa gawaing makakabuti sa pamilya. Lumipas ang mga taong masagana ang naging pamumuhay ni Maria dahil sa pinaniniwalaan na may dalang swerte ang bata. Napakabait at sobrang husay sa kahit anumang gampanin. Hindi man nila naiintindihan ang hiwaga na dala ng bata. Ipinagpapasalamat nila na binalik ito ng Diyos para baguhin ang buhay. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Veronica. Taong 2003. Probinsya ng Masbate. O anak, ang aga-aga pa aalis ka na kagad. Saan ka ba magpupunta? Tanong ni Aling Luisa sa anak. Nay, pupunta lang kami nila Sam sa kabilang barangay para makisali sa pagtatanim ng mga halaman at punong kahoy. Tugon ni Veronica. Ganun ba? Dapat bigyan ka ng pabuya dito sa ating barangay. Dahil palagi ka na lamang sumasama sa mga ganyan eh. Naku Nay, hindi na po kailangan. Tayo rin naman po yung makikinabang sa lahat ng ginagawa ko eh. Isipin niyo ho, kapag maraming punong kahoy, may iwasan ng pagguho ng mga lupa at pagbaha. Makakalangha pa tayo ng sariwang hangin. Ay nako, parehong-pareho kayo ng tatay mo. At sa awa ng Diyos, wala na siya. Kaya ikaw ha, mag-iingat kang palagi. Ay sus, naalala mo na naman po si tatay. Aksidente po ang nangyari sa kanya. Wala pong may gusto sa nangyari no? Ay nako, wag na nating pag-usapan pa. Naiinis lang ako sa tuwing naaalala ko ang araw na yon. Pag-uusap ng mag-ina. Tumango na lamang si Veronica sa sinabi ni Aling Luisa. Kaagad itong nagpaalam sa ina. Pagkalis sa tahanan, dumiretso ang dalaga sa pinag-usapan nilang lugar ng mga kaibigan. Labis na saya ang naramdaman ng dalaga dahil aakyat na naman sila ng gubat at magtatanim. Nagsimula na ang mga ito sa kanilang ginagawa. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila, bigla na lamang napansin ni Veronica ang isang matandang nakatingin sa kanya. Kaya naman nilapitan niya ito. Mag-iingat. Gubat iwasan para sa kapahamakan, hindi makamtan. Wika ng matandang babae sa kanya. Ano ba yung sinasabi niyo?
Hindi po kita maintindihan eh. Pwede bang pakilinawan? Tanong ni Veronica. Ngunit hindi naman sumagot ang matanda. Bagkus umalis na lamang ito kaya naman napaisip ang dalaga sa sinabi. Buong araw hindi naalis sa isipan ni Veronica ang sinabi ni Aling Lorena dahil tila may nais itong ipahiwatig sa kanya. Gayunpaman, hindi na lamang ito tinuuna ng pansin ni Veronica. Bagkus itinuloy na lamang nito ang kanyang pagtatanim. Nang matapos sa gawain, umuwi na rin ang mga ito at pagod na pagod ang dalaga. O anak, magkape ka muna. Halatang pagod na pagod ka. Malayo ba yung gubat na pinuntahan niyo? Tanong ni Nanay Luisa. Sobra po, Nay. Nagkanda kalyo-kalyo na nga yung mga paa ko pero ayos lang po. Marami naman po ako natanim eh. Pero Nay, may kakaibang nangyari sa araw na to. Tugon ni Veronica. Ha? Bakit naman? Paano mo nasabing kakaiba ang araw na to? Muling tanong ng ina. Kasi Nay, may lumapit po sa akin na matandang babae. May sinasabi po siya pero hindi ko naman maintindihan. Ang bilis po niyang magsalita eh. Tapos medyo matalinhaga. Tugon ni Veronica. Baka naman may problema sa pag-iisip ang sinasabi mong matanda, kaya ganun magsalita. Parang meron nga, Nay. Kaso, hindi maalis sa isipan ko yung sinabi niya. Para kasing may gusto siyang ipahiwatig na hindi ko naman maintindihan eh. Ay naku anak, huwag mo na lang isipin ang sinabi sa'yo ng matandang yon. Malamang sa malamang kahit siya hindi niya alam kung ano ang sinasabi niya. Pag-uusap ng mag-ina. Sumang-ayon naman si Veronica sa sinabi nito. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpunta sa bayan ang dalaga upang mamili ng mga kanilang maiulam at dito muli niyang nakita ang matanda. Lorena nga pala ang pangalan ko. Ikaw yung dalaga sa gubat, hindi ba? Tanong ng matanda. Opo, ako nga. Ano po bang tinutukoy ninyo? Hindi ko po maintindihan yung sinasabi mo sa akin eh. Naguguluhan na po ko. Tugon ni Veronica. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Veronica. Pumikit si Lorena at nag-usal. Mayo ka sa gubat. Ikakapahamak mo yon at pakiusap. Pakinggan mo ang mga sinabi ko. Uling wika ni Aling Lorena. Gubat? Lumayo? Mapapahamak? Ano po bang mangyayari? Bakit pinapalayo niyo po ako sa gubat? Tanong ni Veronica. Sa puntong yon, naintindihan na niya ang sinasabi ng matandang babae. Ngunit hindi nito maisip kung ano ang dahilan. Hinabol pa ng dalaga ang matanda ngunit mabilis itong nawala. Napailing na lamang si Veronica at namili na ng kanyang nais. Matapos ay bumalik na ito sa tahanan. Ngunit sa puntong yon, hindi na lang ikwinento ng dalaga sa ina ang nangyari. Makalipas ang ilang oras, kumain na ang mag-ina at nang makakain, nagpahinga kagad si Veronica sa kanyang silid. Kasagsaga ng pagtulog ng dalaga. Nang bigla siyang makarinig ng pagtawag kaya naman naalimpungatan si Veronica. Napagtanto niyang nananaginip lamang siya. Nagpunta sa kusina ang dalaga at uminom ng tubig. Maya-maya pa'y muling umakyat sa kanyang silid. Dito lamang napagtanto niya na bukas ang bintana kaya namang kagad yung sinara. Ngunit nahagip ng mata ni Veronica ang matandang nakatingin sa kanya.
Kinilabutan si Veronica sa nakita. Ngunit bigla ding nawala yung matandang babae. Ang buong akala ng dalaga ay namamalikmata lamang siya. Kaya naman hindi na lamang niya pinansin ang nakita at kagad nakatulog. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting umangat ang posisyon ni Veronica sa trabaho. Naisipan ng dalagang bumili ng bahay at lupa gamit ang ipon. Lalo pat nangungupahan lamang sila. Kaagad namang nakahanap si Veronica ng bagong malilipatan. Labis ang tuwa ng dalaga dahil ang nabili niyang lupa at bahay. Sa likuran ay merong malawak na lupa na maaari niyang taniman. Ngunit meron ding gubat doon. Pero hindi na lamang ito pinansin ng dalaga. O anak, bakit bigla mong naisipang bumili ng bahay at lupa? Hindi naman kailangan ha. Wika ni Aling Luisa. Nay, mas makakatipid po tayo dito. Mas malapit pa ito sa trabaho ko at maaari kang magtanim sa likod bahay para malibang ka. Ayaw mo ba na meron na tayo matatawag na sariling atin? Tugon ni Veronica. Hindi naman sa ganun anak. Nabigla lang ako sa paglipat natin. Hayaan mo na yun, Nay. Alam ko pong inaalala mo ang mga pinagkakautangan ni tatay. Nabayaran ko na po lahat yon. Kaya sa bagong tahanang to, magsisimula po tayong ulit. Wika ni Veronica. Naluha na lamang si Nanay Luisa dahil napakabait ng anak. Hindi niya akalaing bibiyayaan siya ng Diyos ng ganong kasipag na anak. Hiyang-hiya na ako sa iyo anak ha. Ikaw na ang pumapasan sa lahat ng naiwang problema ng tatay mo. At ako na may wala man lang maitulong o magawa para sa iyo. Wika ni Aling Luisa. Wala po yun, Nay. Sino pa po ba ang aasahan mo kundi ako lang din na anak niyo ni tatay? Tsaka, hindi ko naman ho sinusumbat lahat ng nagawa ko Masaya po akong gawin yun. Dahil kung hindi rin naman sa inyo ni tatay, wala po ako sa posisyon ko ngayon. Kaya hindi matatawaran ang sakripisyo niya sa akin noong maliit pa lamang ako. Nagbabalik loob lamang ako na at buwabawi. Sayang nga lang na wala na si tatay. Tugon ni Veronica. Napangiti na lang si Nanay Luisa. Nagtulungan ng mag-inang ayusin ang kanilang mga gamit. Naging mabilis naman ang kanilang paglilinis at pagayos. Nagpahinga naman si Veronica nang matapos. Samantalang si Nanay Luisa naman ay nagluto ng kanilang makakain. Sabay nang kumain ng mag-ina at pagsapit ng gabi ay natulog na ang mga ito at nagpahinga. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtulog ni Veronica, naramdaman nito ang malamig na hangin kaya naman kagad itong napatayo. Nagtaka ang dalaga nang makita ang bintanang nakabukas, samantalang isinara niya ito bago matulog. Mabilis na sinara ni Veronica ang bintana. Ngunit laking gulat niya na muling makita ang matandang babae ngunit sa pagkakataong yon. Tinuro nito ang gubat sa likod ng kanilang bahay. Labis na kaba ang naramdaman ng dalaga na mga sandaling yun. Kaya naman dali-dali niyang sinara ang bintana at bumalik sa kama. Hindi makapaniwala si Veronica na maging sa bagong tahanan ay nasundan pa rin siya ng misteryosang matanda. Isang araw papasok na sa trabaho si Veronica nang bigla siyang hawakan ni Aling Lorena. Umalis na kayo sa bahay ninyo. Mas lalo ka lang lumalapit sa panganib. Wika ni Aling Lorena. Natatakot na si Veronica sa inaasta ng matanda. Lalo pat hinila siya nito at mabuti na lamang. Dumating ang isang lalaki at nilayo si Lorena sa dalaga. Maraming salamat sa pagtulong sa akin
Hindi ko alam kung ano bang kailangan sa akin na matandang yon. Wika ni Veronica. Wala yun, miss. Pasensya na nga pala kay Aling Lorena. Nasiraan na kasi yun ng bait eh. Huwag mo na lang pansinin ang sinasabi niya. Tugon ng lalaking nagpakilalang Christopher. Napatango na lamang si Veronica at nilahat ang kamay. Ako nga pala si Veronica. Bago lang kami dito eh. Ako yung nakabili ng bakanting lupa at bahay. Pagpapakilala ni Veronica. Ganun ba? Ikinagagal akong makilala ka, Veronica. Ako nga pala si Christopher. Tugon ng lalaki. Nagkwentuhan pa ang dalawa hanggang sa nakarating ang mga ito sa sakayan at nagpaalam sa isa't isa. Buhat ng araw na yon, palagi nang nagkikita ang dalawa at sabay na naglalakad pauwi maging papasok sa trabaho. Naging magkaibigan ang mga ito at naging malapit sa isa't isa. Ikaw lang pala yung mag-isa sa bahay mo. Nasa naman yung mga magulang mo? Tanong ni Veronica. Nasa kabilang baryo eh. Madalas silang nasa bahay ng kapatid ko kasi naaaliw sila sa mga pamangking ko eh. Kapag nandito, wala silang magawa kundi maupo, magwalis at magpahinga. Paulit-ulit lang kumbaga. Tugon ni Christopher. Buti ka pa may kapatid no? Ako kasi nag-iisang anak lang ni nanay. Tapos, siya na lang ang meron ako. Dahil nung 15 anyos pa lang ako, pumanaw na yung tatay ko eh. Wika ni Veronica. Talaga? Kung di mo mamasamain, ano bang kinamatay ng tatay mo? Tanong ng binata. Umakyat sa gubat si tatay kasama yung mga kaibigan niya. Pero biglang nagkaroon ng bagyo at dahil sa malakas na pag-ulan, gumuho yung lupa. Kasama ang tatay ko sa natabunan ng lupa. Kaya mahilig ako magtanim ng mga halaman at puno eh. Naniniwala kasi ako na makakatulong yun para maiwasan ang pagguho ng lupa at pagbaha. Pagpapaliwanag ng dalaga. Napatango na lamang ang binata sa mga sinasabi nito. Kailan ko kaya makikilala yung nanay mo? Masungit ba siya? Tanong ni Christopher. Natawa naman si Veronica sa tanong ng binata. Naku, hindi no. Mabait yung nanay ko. Kaso minsan masyado yung mapag-isip. Baka kapag pinakilala kita sa kanya, isipin niya nobyo o manliligaw kita eh. Tugon ni Veronica. Napakunot ang noo ng binata dahil akala niya may kasintahan na ang dalaga. Bakit wala ka pang nobyo o asawa? Akala ko meron eh. Tanong ng binata. Wala no. Alam mo kasi medyo pihikan ako sa lalaki. Ni minsan hindi pa ako pumasok sa relasyon. Ayoko madaliin. May mga nililigaw sa akin pero humihinto rin sila kapag nabagot. Tugon ni Veronica. Napangiti si Christopher at seryoso itong napatitig sa dalaga. Hinawakan pa nito ang kamay ni Veronica habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Veronica, alam mo bang nung una kitang nakilala, nabihag mo na kaagad yung puso ko eh. Pag-amin ng binata. Hindi naman napigilan ng dalaga ang pagtawa at naluha pa ito. Ano? Ano ba yung sinasabi mo? Bigla-bigla ka na lang dyan nagsasabi ng nararamdaman mo. Hindi ko tuloy alam kung biro ba yan o totoo. Tanong ni Veronica. Napakamot naman sa ulo ang binata at bahagya itong nahiya. Ang totoo kasi niyan, Veronica, gusto talaga kita eh.
Akala ko lang may kasintahan o asawa ka, kaya hindi ko masabi-sabi sa'yo. Wika ni Christopher. Nawala ang ngiti sa labi ng dalaga sa biglaang pag-amin ng binata. Sobrang bilis ng tibok ng puso ng dalaga sa hindi malamang dahilan dahil para bang napakabilis ng mga pangyayari. Teka, seryoso ka ba talaga? Hindi ka nagbibiro? Gusto mo talaga ako? Tanong ni Veronica. Tila sinisigurado nitong tama ang kanyang pagkakaintindi. Tumango ang binata. Hinawakan ang kamay at hinalikan sa pisngi. Totoo yung Veronica. Kaya kung papayag ka, gusto ko sanang ligawan ka para patunayang nagsasabi ako ng totoo eh. Tugon ni Christopher. Hindi makapaniwala si Veronica sa narinig. Hindi kagad ito nakasagot sa tanong sa kanya ng binata. Oo naman. Malay mo, makuha mo rin yung puso ko. Mabilis naman ako mahulog eh. Depende nga lang sa tao. Wika ni Veronica. Napangiti naman si Christopher at hindi nito maitago ang sayang nararamdaman. Lalo pat ramdam niya na may tsansa ito sa dalaga. Matapos ang araw na yon, ginawa lahat ng binata para makuha ang atensyon ni Veronica. Hanggang sa isang araw, naisipan ng binatang dalawin ng biglaan ang dalaga sa tahanan nito. Dala ang nagagandahang rosas at bibingka. Kumatok ito sa pintuan ng tahanan at si Nanay Luisa ang siyang nagbukas. Teka, sino ka ba? Bakit may pabulaklak ka riyan? Manliligaw ka ba ng anak ko? Tanong ni Nanay Luisa. Para namang nanlamya ang tuhod ni Christopher at hindi kagad nakapagsalita. Sasagot pa lang sana ang binata nang dumating si Veronica. Oh Christopher, anong ginagawa mo dito sa bahay? Napadalaw ka yata. Wika ni Veronica. Kagad na pinapasok ang binata at nag-usisa naman si Nanay Luisa. Sino ba yan anak? Manliligaw ka ba ng anak ko o nobyo niya? Tanong ni Nanay Luisa. Manliligaw pa lang po, Nay. Ngiting tagumpay ka na naman dyan eh. Sita ni Veronica. Aba, sagutin mo na kagad anak. Mukha namang mabait eh. Tumatanda na ako at gusto ko na ng apo nakakargahin. Tagasan ka ba iho? Mukhang pamilyar sa akin ang mukha mo eh. Muling wika ni Nanay Luisa. Taga dito lang din po ako. Nagkita na po tayo nung nakaraang araw. Hindi ko nga po akalain ikaw pala yung nanay ni Veronica eh. Tugon ng binata. Oo. Ikaw yung binatang tumulong sa akin na magbuhat ng mga pinamili ko. Grabe nga naman ang tadhana ano. Ikaw pa pala ang magiging manugang ko. Muling wika ni Nanay Luisa. Napakamot na lang sa ulo si Veronica at natawa na lamang si Christopher. Si Nanay naman masyado nagmamadali. Ayaw mo ba munang kilalanin si Christopher? Tanong ni Veronica. Naku, hindi na kailangan. Sa unang tingin ko pa lang eh. Totoo na, alam ko na kagad. Tugon ni Nanay Luisa. Nagkwentuhan pa ang mga ito at nang hapon na ay nagpaalam na ang binata. Hinatid naman ni Veronica ang binata sa labas ng tahanan. O ngayon, nakilala mo na ang nanay ko. Sabi ko sa iyo eh, kakaiba ang nanay ko kung mag-isip. Wika ni Veronica. Lahat ba ng manliligaw mo ganun siya? Sobrang bait kasi ng nanay natin eh. Pabirong wika ni Christopher. Nanay natin ka dyan. Pero puwera biro ha, ikaw pa lang ang nagustuhan ni nanay na manliligaw ko. Yung iba kasi, nung pinakilala ko hinabol niya ng itak.
Tapos yung iba naman, dinabugan niya. Muling wika ni Veronica. Ang swerte ko pala eh. Nagustuhan kagad ako ng nanay mo. Ikaw na lang ang kulang pero ayos lang kahit abuti ng 1 taon yung panliligaw ko sa'yo. Mapatunayan ko lang nakarapat dapat ako. Wika ni Christopher. Natawa naman si Veronica at umuwi na sa kanilang tahanan ang binata. Sa paglipas ng araw, tuluyan ng nahulog ang loob niya sa binata. Umabot ng kalahating taon ang panliligaw ni Christopher kay Veronica. At kalaunan, sinagot din naman ito ng dalaga. Labis na saya ang naramdaman ng binata dahil mahal na mahal nito si Veronica. Ngunit ang pinakanatuwa ay si Nanay Luisa. Naging magkasintahan ang dalawa at paglipas ng 3 taon ay nagsama na sa iisang bubong ang dalawa. Hindi nagtagal ay nagpakasal na ang mga ito. Kailan niyo ba ako bibigyan ng apo? Ba't tumatanda na ako? Tanong ni Nanay Luisa. Si nanay naman masyado nagmamadali eh. Akala mo siya ang iire? Tugon ni Veronica. Ilan ba ang gusto mong apo, Nay? Gagawin na kaagad namin ni Veronica ngayon pa lang. Biro ni Christopher. Gusto ko nga mga 5 para naman marami sila at aalagaan kong mabuti. Tugon ni Aling Luisa. Grabe naman sa 5, Nay. Alam mo bang hirap umire? Ikaw na nga ang nagsabi sa akin noon eh. Wika ni Veronica. Nagtawa na naman ang lahat sa sinabi ng dalaga. Ngunit ilang sandali ang lumipas. Nang makaramdam ng pagsusuka si Veronica, nang makaamoy ng tila nagigisa, dali-dali itong pumunta sa banyo at doon nagsuka. Kaagad naman itong nilapitan ng ina at pinulsuhan niya. Napasigaw pa ito sa tuwa dahil nalaman niyang nagdadalang tao na ang anak. Ngunit upang makumpirma, nagpatingin sa doktor si Veronica at kumpirmadong nagdadalang tao nga ito. Labis na saya ang naramdaman ng pamilya dahil pangarap nilang magkaroon ng anak. Isang araw habang nagwawali sa labas ng tahanan, lumapit kay Veronica si Aling Lorena. Sinabihan nitong mag-iingat dahil may matanda sa gubat na umaaligid sa kanilang tahanan. Hindi naman maunawaan ni Veronica ang sinasabi ng matanda, lalo pat kilala ito bilang baliw. Pagsapit ng gabi, sinabi naman ni Veronica sa asawa ang mga nangyari. Alam mo ba, mahal? Yang si Aling Lorena dating babaylan. Pero nasiraan ng bait na mamatay yung pamilya niya. Hindi namin alam kung ano yung dahilan Pero ang sabi, isang matandang babae sa gubat ang pumatay sa buo niyang pamilya. Wala namang naniwala sa kanya dahil wala namang ebidensya Baka naman naisip niya na naman yung pamilya niya kaya ganyan. Wika ni Christopher. Iwinaglit na lamang ni Veronica sa isipan ang sinabi ni Aling Lorena. Ngunit hindi nito maiwasang hindi mapaisip. Lalo pat noon pa man ay binabalaan na siya ng matanda. Madalas din niyang makita ang isang misteryosong matanda sa labas ng tahanan. Sa pagdaan ng mga araw, nakalimutan na ni Veronica ang sinabi ni Aling Lorena. Ngunit isang gabi, habang nagtutupi ng mga sinampay, bigla na lamang humangin ng napakalakas na para bang may humawak sa tiyan. Kinilabutan si Veronica dahil bigla na lamang nagkaroon ng kalmot sa tiyan ng dalaga. Mabilis nitong sinara ang bintana. Muli niyang nakita yung misteryosang matanda. Nakaturo ito sa gubat kagaya ng nakita niya dati. Abot-abot na kaba ang naramdaman ni Veronica. Kinabukasan pinasarado na nito ang bintana sa asawa at hindi na yun binuksan pa. Gayunpaman, hindi pa rin siya tinitigilan ng misteryosong matanda.
dahil madalas niya itong makita sa labas ng kanilang tahanan. Isang araw habang mahimbing na natutulog ang mag-asawa, nakarinig ng malakas na kalabog mula sa bubungan ng dalawa. Mabilis na tumayo si Christopher at lumabas ng tahanan upang tignan kung ano ang bumagsak. Ilang sandali lamang ang lumipas. Narinig nito ang malakas na sigaw ni Veronica kaya naman dali-dali itong pumasok sa loob. May nakita akong mata sa siwang. Nakatitig siya sa akin na para bang gusto niya akong lapain. Wika ni Veronica habang nanginginig. Shh! Nandito na ako. Kumalma ka lang. Lalabasin ko yon. Tugon ni Christopher. Nang marinig naman ni Nanay Luisa ang sigaw ng anak, nilapitan niya ito at pinahira ng langis ang tiyan. Inaaswang ka yata, anak. Napakatigas ng tiyan mo. Paghagisin mo ng asin ang asawa mo sa bubong at kapag matutulog ka, magpupula ka palagi at maglagay ng asin sa paligid para hindi ka malapitan. Wika ni Nanay Luisa. Bahagya namang kumalma si Veronica at nakatulog na ito. Kinabukasan, sobrang sama ng pakiramdam ng dalaga. Hindi sana papasok sa trabaho si Christopher. Nag-aalala ito sa asawa ngunit sinabihan nito ni Nanay Luisa. Tawagan mo kagad ako, Nay, ha? Kapag may kailangan kayo. Wika ni Christopher. Oo naman. Sige na't baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Kaya ko na to. Ako na ang bahala sa asawa mo. Kaya huwag ka nang mag-alala. Tugon ni Nanay Luisa. Matapos ang araw na yon, gumaan naman ang pakiramdam ni Veronica. Isang araw habang nagdidilig ng halaman, tinawag ang dalaga ng isang matanda. Nakipagkwentuhan pa ito sa kanya. Pero napansin ni Veronica na kakaiba ang titig nito sa kanya. Naglalaway kaya naman nagpaalam na siya sa kausap. Bango-bango mo talaga, Veronica. Salamat sa oras at nasihan ako habang kausap ka. Wika ng matandang nagpakilala sa pangalang Aling Marimar. Bahagyang natakot si Veronica dahil literal na tumutulo ang laway ng matanda. Kagad na pumasok sa tahanan ang babae dahil sa kabang naramdaman. Pagsapit ng gabi, sobrang sakit ng tiyan ni Veronica. May narinig pa nga ito na kung anong ingay sa bubunga na labis nilang kinabahala. Nay, sobrang sakit ng balakang ko. Parang may dinudukot na kung ano sa sinapupunan ko. Wika ni Veronica habang umiiyak. Patuloy nilang narinig ang tila malakas na kaluskos sa bubungan. Hoy, kung sino ka mang aswang ka, kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko, sigurado kong hahanapin kita. Banta ni Christopher. Kumuha ito ng asin at pinigaan ng kalamansi. Saka inihagi sa bubungan. May nakita naman ito na tila hayop na papasok sa kagubatan. Kinaumagahan, hinang-hina na si Veronica kaya naman dinala na ito sa albularyo. Naku naman, Veronica. Binalaan ka na pala ni Lorena, di ba? Hindi mo siya pinakinggan. Yung matandang babaeng nakausap mo, isa yung aswang at siya ang gumagambala sa'yo noon pa man. Wika ni Mang Alfred. Ano po bang pakay niya sa akin? Kung noon niya pa ako ginagambala, ano po bang kailangan niya? Tanong ni Veronica. Isa lamang ang alam ko. Nakuha mo ang atensyon niya at ang batang nasa sinapupunan mo. Binabalak niyang kunin. Tugon ni Mang Alfred. Namumuo na ang pawis ni Veronica sa noo. Pakiramdam niya. Anumang oras ay lalabas na ang bata. Manganganak na yata ako. Ang sakit.
Napakasakit. Pakiramdam ko, lalabas na ang anak natin. Wika ni Veronica. Kaagad namang hinawakan ni Christopher ang kamay ng asawa at pinakalma. Maghihintay pa tayo ng oras. Dala lang yan ang panggagambala sa iyo ng aswang na yon. Ihanda mo ang sarili mo, Christopher. Dahil mamayang gabi, haharapin natin ang aswang. Wika ni Mang Alfred. Napatango naman si Christopher. Nagpausok ang albularyo upang gumaan ang pakiramdam ni Veronica hanggang sa tuluyan itong nakatulog. Pagsapit ng gabi, kagaya ng inaasahan, muling dumalaw ang aswang sa tahanan ng mag-asawa at ng oras na yon ay naroon si Mang Alfred. Nagusal ito ng orasyon at tilagyan si Veronica ng pangontra. Ilang sandali lang ang lumipas. Narinig ng mga ito na tila may nahulog sa likod ng tahanan. Mabilis yung pinuntahan nila Christopher, dala ang langis na gawa mismo ng albularyo na merong dasal. Tatakas pa sana ang aswang. Ngunit nahampas ito sa likuran ng buntot pagi ni Mang Alfred. Nanghina ito at napahiga sa lupa dahil sa natamong sugat. O ikaw, ikaw rin yung tinutukoy ni Aling Lorena na pumatay sa pamilya niya, no? Ibig sabihin, totoo ang sinasabi niya. Wika ni Christopher. Kagad na binuhusan ng albularyo ng langis ang aswang at akmang wawakasan na ang buhay. Dumating si Aling Lorena. Wag. Ako ang tatapos sa kanya. Buong buhay kong pinagkamalan akong baliw na mga tao. Ngayon, sisingiling kita sa lahat ng kasalanan mo. Sigaw ni Aling Lorena. Walang sabi-sabi. Nilaslas nito ang leeg ng aswang. Binuhusan ng gaas sa kanya ito sinindihan. Nagawa ng mga itong mapatay ang matandang nakatira sa gubat na isang aswang. Ilang sandali lamang ang lumipas. Narinig ni Christopher ang iyak ng anak kaya mabilis na pumasok ang mga ito. Sobrang saya ang naramdaman ng mag-asawa dahil ligtas na nailuwal ni Veronica ang anak. Nagpasalamat ito sa albularyo lalo na kay Aling Lorena. Sa kasalukuyang taon, binata na ang anak ng mag-asawa. Masaya silang naninirahan sa tahanan. Kasama si Nanay Luisa at Aling Lorena na minsang napagkamalang. Babay lang, baliw. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang G-Boy. Taong 1983. Sitio Banga. Laking kanto si G-Boy. Maghapong nakatambay lamang at walang ginagawa kundi kumain, matulog at tumagay. Nasa wastong gulang na ito ngunit hindi man lang maayos ang sarili upang maging kapaki-pakinabang sa pamilya. Naging sakit sa ulo ng magulang dahil palaging nasasangkot sa mga kalokohan na nagdudulot ng pinsala sa iba. Ano bang mali namin sa iyo, G-Boy? Bakit puro kahihiyan na lang ang dala mo sa pamilya natin? Ni hindi ka na nahiya sa mga kapatid mo. Hindi ko na alam pa kung saan ako nagkulang sa inyong mga anak ko. Wika ni Tatay Henry. Tama na yan, Dong. Hindi naman tayo nagkulang bilang magulang. Sadyang ganyan lang ang ugali ng anak natin. Mapapasaan ba't malalaman niya din pag nawala na tayo at wala nang sasalo sa mga ginagawa niya. Pero wag naman sana at kawawa naman ng mga kapatid niya pag nagkataon. Dagdag ni Nanay Sonia. Hindi malaman ng mga magulang kung ano ang gagawin sa anak. Halos gabi-gabi itong laseng at tila walang ginawa kundi magbisyo. Palagi nilang pinagdarasal na sana dumating ang araw na magbabago ang ugali ng anak. Lumipas sa mga araw. Nagpaalam ito para sumama sa isang kaibigan na uuwi ng Cebu
at gusto siyang isama. Ayaw pumayag ng mga magulang dahil hindi nila kilala ang sasamahan at lalong hindi kabisado ng anak ang lugar na pupuntahan. Tay, 3 araw lang po kami doon. Hindi naman po magtatagal. Saka hindi nyo kilala si Wency? Yung anak ni Tia Bibang dyan sa may kanto. Pesta kasi sa kanila. Kaya nagaya kung sino ang sasama. Halos lahat ng tropa sasama tapos ako may iwan. Malaki na ho ako, tay. Kayang-kaya ko na ang sarili ko. Wika ni G-Boy. Katigas talaga ng ulo mong bata ka. Hindi ka na namin maaasahan dito sa bahay. May gana ka pang maglakwatsa. Alam mo namang wala kaming katulong sa karinderya. Mahaba ang 3 araw, anak. Tugon ni Tatay Henry. Oo nga anak, napakalayo ng Cebu. Sa panahon ngayon napakadelikado. Baka kung ano pang mangyari sa'yo doon at wala kami para tulungan ka. Naku anak, saka ka na umalis. Dagdag ng ina. Ngunit hindi nakinig ang binata sa mga salita ng magulang. Halos nasanay na ito sa pakiramdam na minamanipula ang buhay sa kung ano ang pinagbabawal. Ngunit kahit mula pagkabata, wala naman itong sinunod at madalas nasasabihan. Pero mas lalo lamang itong gumagawa ng ikagagalit ng iba. Madaling araw kinabukasan, bitbit ang mga gamit ay patago itong umalis ng tahanan. Wala siyang pakialam kung ano man ang nararamdaman ng mga magulang. Ang tanging nais lamang, masunod ang kagustuhan. Kasabwat ng mga barkadang nag-aabang na pala sa kanto. Bago sumikat ang araw ay nasa pantala na sila. Lula ng barko papunta sa Cebu. Mahigit 12 oras ang biyahe. Sigurado ka, tol? Hindi ka papagalitan sa inyo? Nag-aalala ako para sa mga magulang mo eh. Di ba? Ayaw nilang bumiyahe ka? Tanong ng isa sa mga kaibigan. Natawagin na lang natin sa pangalang Jofel. Huwag mo nang intindihin yan, tol. Ayos lang yun sa kanila. Saka wala naman tayong gagawin kundi dumulo sa fiesta, di ba? Uuwi din tayo kaagad. Ayos lang yan. Paano tayo sasaya kung mas nag-aalala pa kayo kaysa sa akin? Tugon ni G-Boy. Mga tol, malapit na tayo. Huwag niyo na munang isipin yan. Madali lang tayo at hindi naman tayo titira doon eh. Pero paalala lang ha, maraming mga elemento sa lugar. Huwag kayong basta uminom o kumain lalo na pag hindi nyo kakilala. Bukas pa ang pista. Ngayon pagdating natin mamaya matulog na muna tayo. Masayang gumala sa plaza paggabi. Lalo kapag maraming mga dayo ngayon. Wika ng isa pang kaibigang si Jose. Makalipas ang ilang oras ay nasa daungan na sila. Pagkababa pa lamang ng barko, sinalubong na sila ng tatay ng kaibigan. Sakay ng owner. Pinuntahan nila ang liblib na baryo kung saan halos 30 minuto ang tinagal ng biyahe. Mga bata, magpahinga na muna kayo. Marami pang gagawin mamaya. Magpapatulong ako sa inyo sa paghanda ng baboy na ililitsyon. Saka anak ko yung kwarto nyo naroon sa taas kaharap ng kwarto ng ate mo ha. Naayos na yun ng nanay mo kahapon. Kaya ilagay nyo na muna yung mga gamit nyo. At buwaba kayo doon sa kusina. Huwag kayong matutulog nang hindi kumakain ha. Hapon na at hindi pa kayo nakakapananghalian. Wika ng tatay ni Jose na si Tatay Bonito. Sige po tay, ako na po ang bahala dito. Saka pala tay, pwede po bang gumala kami mamaya sa plaza? Igagala ko sana tong mga kaibigan ko. Gusto ko din pong ipakita yung mga magagandang tanawin dito sa lugar. Pagpapaalam ni Jose. Tsaka, ayos lang po ba kung makibanyo po muna ako? Kanina pa po kasi ako naiihi. Sabat ni G-Boy. Nako, masyado ka yatang na-excite tol ah. Kanina ka pa babalik-balik sa banyo.
Parang wala pa naman tayong kinakain o hindi pa naman kita nakitang umiinom ah. Kinakabag ka yata. Tugon ni Jufel. Hindi na nakapagsalita si G-Boy. Patakbo na itong pumunta sa banyo. Minuto lamang ang lumipas. Lumabas ang binata na tila pawis na pawis at hinangina. Ngunit hindi niya ito pinhalata sa mga kasama dahil ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Buong buhay niya, ito pa lamang ang unang beses na mawalay sa magulang. Kaya ayaw na sana ng binata na mang-abala. Hindi na ito sumunod sa mga kaibigan at nagpahinga muna sa kwarto. Nakatulog na lamang ito dala na din ang pagod sa biyahe. Ni hindi na ito kumain. Mag-aalas 8 nang maramdaman muli ni G-Boy na tila kinakabag siya. Ngunit mas masakit ang nararamdaman niya ngayon na tila hinahalungkat ang tiyan niya. Tinatanong ng binata ang sarili. Ano bang nangyayari sa kanya? Hilong-hilo siya ng mga oras na yun. Nagumpisa na din ang pagsusuka ni G-Boy. Patakbo pa itong bumaba para magbanyo. Naalarma siya nang makita ang lahat ng kinain mula nung biyahe. Buo-buo pa itong lumalabas sa bibig ng binata. Narinig ito ng ina ni Jose at nagmamadaling pumunta sa banyo. Nako iho, ayos ka lang ba dyan? Jose, Jose anak, buhaba ka muna, tignan mo yung kaibigan mo. Jose! Pagtawag ng ina na si Nanay Elay. Ano po ba yun, Nay? Bakit po? Napano po si G-Boy? Kanina lang kasama namin yan sa kwarto ah. Saka kanina pa po siyang ganyan sa biyahe pa lang. Tinatanong namin pero puro ayos lang naman yung sinasagot. Tugon ni Jose. Kumain na ba kayo? Kanina pa kayo ni hindi man lang kayo bumaba para kumain na muna. Sige na anak, sa kayayain mo na't baka nagugutom lang, kaya sumama ang pakiramdam. Muling wika ni Nanay Elay. Ilang minuto pa ay lumabas na si G-Boy sa banyo na namumutla. Hawak ang tiyan na tila namimilipit sa sakit. Inalalayan pa ito ng mga kaibigan papuntang kusina. Kumain sila sa pag-aakalang gutom lang ang pakiramdam ng kaibigan. Sa kanilang pagmamatiyag, para itong hindi na makaupo ng tuwid. Dahil sa nararamdaman, minabuti nilang alalayan ito papunta sa mahabang upuan para makahiga. Tinawag na din nila ang ama na sa oras na yun ay abala sa paghahanda ng mga gagawing kinabukasan. Tay, dalhin na po kaya natin siya sa ospital. Baka po mapano yung kaibigan ko eh. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko, Tay. Ako pa naman ang nag-iya sa kanila dito. Wika ni Jose. Hindi doktor ang kailangan natin anak. Sa nakikita ko dyan sa kasama ninyo, parang nahampas ng hangin na may dalang sumpa eh. Kami na ang bahala ng nanay mo. Kumuha ka ng kaserolang painitan ng tubig at lagyan mo ng luyang dilaw. Pakuluin mo ng mabuti ha. Elay, kumuha ka ng mga puting bimpo. Saka magdala ka ng panghaplas sa katawan. Yung Epicacent mas maganda nang maramdaman niya ang init. Tugon ni Tatay Bonito. Bonito, tawagin ko na kaya yung kaibigan mo nang mapausukan siya na may dasal. Hindi basta makukuha ang sumpang hangin sa haplas lang. Sige na at malapit lang naman. Wika ni Nanay Elay. Halos ilang bahay lamang ang layo ng kaibigang albularyo ni Tatay Bonito. Kahit abala din ito sa mga ginagawa noong mga oras na yon, hindi ito tumanggi nang malaman mula kay Nanay Elay ang nangyari. Dali-dali na itong sumama. Ilang sandali lang ay nadat na nilang sumusuka muli ang binata. Habang nakaupo sa mahabang upuan, pinakalma niya muna ang binata. Itinaas ang kamay at hinawakan ang noo. Maging ang pulso sa kamay ay tinignan din ng manggagamot. Napailing pa ito nang natukoy ang kalagayan ng binata. Simpleng sumpang hangin lang pero kung hindi ito maaagapan, baka kung anong mangyari sa kanya. Buti na lang at tinawag niyo kagad ako.
Lumabas ng siguro ng bahay ito nang hindi man lang nagsasabi ng pasintabi. Kaya nahampas ng sumpang hangin. Kaya iho, pag naging maayos ka na wag kang lalabas bigla ng bahay. Lalo pa sa madaling araw at hindi man lang alintana ang sumpang galing sa hangin. Kunito, bigyan mo nga ako ng baso na may maligamgam na tubig. Lagyan mo ng isang kutsarang asin. Pagpapaliwanag ng manggagamot. Pare, may pinalaga akong luyang dilaw. Pwede ba yung ipainom? Tugon ni Tatay Bonito. Mamaya pa. Pwede niyang mainom pero sa ngayon, linisin muna natin ang ligaw na negatibong enerhiyang dumapo sa kanya. Saka pahingi ako ng luya pare ha. Kailangan nating tawagin ang elementong nagsasaboy ng sumpa sa hangin. Wika ni Mang Empoy. Ilang sandali lang ay naghatid ang asawa ng luya at binigay ito sa manggagamot. Hinipan ang luya at tinipak sa maliliit na parte. Gumawa pa ng pakrus na guhit sa noo, sa mga kamay, maging sa paa. Nagsimula itong magtawag ng mga nilalang sa pamamagitan ng luya. Sa hindi malamang dahilan, hikab ito ng hikab sa bawat pagtawag sa engkanto sa hangin. Umihip na ng dasal pang proteksyon si Mang Empoy. Nagbigkas na mga kataga na tanging albularyo lamang ang nakakaalam ng ibig sabihin. Kada ihip, tinitipak nito ang luyang hawak. Minuto lamang ang nakalipas ng halos bilog na luyang maliit na lamang ang natira. Kasabay ng isang barya ay tinali niya ito sa damit ng binata. Sa susunod, palagi niyong iisipin na hindi maganda ang mangyayari kung matamaan kayo ng sumpang ligaw sa hangin. Sa ngayon, huwag ka na munang lumabas at magpahinga ka muna ha. Bukas magiging maayos ka na. At saka Bonito, akin na yan at ilagay mo sa baso. Dadasalan ko muna ng mainom niya mamaya. Wika ni Mang Empoy. Minuto lamang ang nakalipas at naging maayos na si Jiboy. Umiiyak ito at yumakap sa mga magulang ng kaibigan. Nagpapasalamat dahil hindi siya pinabayaan. Naalala niya ang mga paalala ng magulang sa kanya. Kaya pagkabalik ng Iloilo, humingi siya ng tawad sa mga ito. Dito na nagsimula si Jiboy na ayusin ang sarili at sundin ang mga payo at sinasabi ng mga magulang. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa din nalilimutan ni Jiboy nang minsang nagbago ng kanyang buhay. Nang minsang tamaan siya ng ligaw na sumpa sa hangin. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.